Hindi lang pala pera ang dinideliver, hindi lang pala maleta. Pati pala babae dinideliver. Kanino? Kay Senator Erwin Tulfo daw. Kikilang buhay to. Not once, not twice, but many times. Kaya pala ayaw niyong imbestigahan yung flood control. Ping Lacson, Tito Soto, sir! Ano nangyari? Nakatanggap pala kayo ng maleta at magkaibigan pala kayo ni Saldico. Pahili-helicopter pa kayo. Agoy, buhay to. Ano ba? Sige, tutuluyan niyo na lang pagtakpan para mapagtakpan din na nakinabang kayo. Ginoo. What is happening to the Maleta Republic? Mga taong bayan, aba, kung hindi tayo kikilos, naunsa na. Dinideny ni Redon na meron siya natanggap na maleta. Sabi niya, sana all may maleta. Nagsisinungaling daw yung mga Marines. Eh di, hindi naman talaga maleta natanggap mo eh. Paper bag. Di ba ang sabi ng mga Marines? May paper bag na nandoon sa opisina ni Saldico. Doon nyo kinukuha. Ay, may picture pa nga si Castro ba yun? Ang masakit talaga rin doon yung pang paper bag ka lang, hindi ka pang maleta. Hindi ka nilalab. Pare-pareho kayo nila. Castro, De Lima, mga paper bag lang kayo. Ha? Kakaiba yung Erwin Tulfo, ha? May maleta na. May hagoy. May miyak pa. Sayang ang mayot. Kaya naman pala, ang daming dumidepensa. Ang daming naninira sa mga Duterte. Eh nakatanggap pala kayo lahat ng maleta galing sa flood control, mga animal kayo. Kaya ng buhay to. Pati si Castro tumanggap. Si Redon. Agoy, ano na? Philippines, the Maleta Republic na tayo. Kaya pala ayaw nyo magsikibo. Ayaw nyong kumontra. Pinapabayaan nyo lang yung administrasyon na magnakaw. Nawiwisikan pala kayo mga... kayo. Ha? Manood kayo mga kababayan sa flood control hearing ngayon sa Senado. Hindi lang kayo matututo. Hindi lang kayo makakaalam kung ano yung mga nangyari. Matatawa pa kayo dahil pati si Brother Flavi Villanueva nakatanggap ng pera galing sa flood control. Father, ang kapal ng mukha mo. Kaya buhay ito. Pera-pera na lang ba talaga? O paano? Manonood pa ako. Nagmukhang barangay tano dito si John Vic Rimulya sa Senado. Tinulak ni Robin Padilla. Humaharang-harang kasi. Hindi naman niya teritoryo. Ay nako talaga. What's happening to the Philippines? Bakit pinipigilan yung magsalita yung mga Marines na yan? Ano ang meron? Bakit personal na mismo DILG Secretary nandun sa Senado para pigilan yung pagsasalita ng 18 Marines at ng mga testigo ng Blue Ribbon Committee hearing? Hayaan nyo sila. Hayaan nyo yung mga tao ang humusga kung totoo o hindi ang sinasabi. Parang guilty na kayo ngayon pa lang. O ayan. Manood kayo, maraming pangyayari, kakapisikalan na sila. Na-box out daw. Si John Vic Rimulya. Siguro, kunyari lang yun. Baka tulak-tulak, pero yung totoo, talagang ayaw naman pigilin ni John Vic talaga. Parang ganun nangyari. Kasi pinagbigyan din niya eh. Nakalusot din yung 18 Marines eh.
Oh, paano? Ha? Abang-abang, maraming nangyayari ngayong araw na to, ha? Update, manood sa hearing ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Mabuhay ang Pilipinas! At tayo'y nakamonitor sa nangyayaring Blue Ribbon Committee hearing sa loob ng Senado na natuloy pa rin. At nandoon si Senator Marcoleta, Senate President Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, yun lang nakita ko na nandun, no? At yung 18 Marines kasama si Attorney Baligod. At yung abogado ni Saldico na kasalukuyan ay hindi pinapapasok sa loob. Mukhang magte-testify si Saldico via Zoom. Abangan natin yan. O sige ha, yan muna yung update. Mag-monitor tayo, manood tayo, at syempre, dito, magkakaalaman na talaga kung bakit pinipigilan na mag-hearing ang totoong Blue Ribbon sa flood control issue. Ang sabi nga ni Marcoleta, mula nang maupo sila Soto, wala man lang ni isang senador na kanilang kakampi ang nagtanong at nagsabi na ituloy na natin yung hearing ng Blue Ribbon. Wala. Ngayon lang na nag-attempt silang palitan ang liderato ng Senado na kunyari gusto na nilang imbestigahan ng Blue Ribbon. Pero marami pa rin kondisyones. Ang totoo niyan, gusto lang nila talagang paktakpan ang nangyaring nakawan sa ating bayan.